Hello mga kahabis. At ito no, meron akong bagong order no sa Shopee. At ito ay buto ng Palawan Cherry Blossom no. So ito yung tinatawag din na balayong. So ito yung sobrang sikat sa Palawan no dahil meron nga silang tinatawag na balayong festival. So ito ay isang uri ng puno na parang kumbaga sa Japan ay cherry blossom na, yung sakura. Yan. So, mga between ng mga April or March, April, ganyan. Yan. Tsaka namumulaklak. So, ito ay light pink na bulaklak. So, ito ang version natin sa Pilipinas. So, yan. Pinapakita ko yung mga klase o yung mga buto. Kailangan natin ng cup. Ayan, tubig, konting tubig. Tsaka yung container na maliit na. So, unang gagawin nyo dyan, ikakat nyo yung dulo nyan. So, meron niyang matulis na bahagi. Yan, yung mga bahagi na kinat ko na yan. Gugupitin nyo, no? So, kailangan talagang gupitin yan. So, malalaman nyo yan na yun na yun dahil yung patulis siya. So, dun lalabas kasi yung pinaka-ugat. So, ayan na guys. Ayan na. Lagay ko dun sa baso na yun, okay? Ayan. At bababaran niya natin ng tubig na. Ayan. So, mga babad natin ito ng mga, siguro mga 3 days. So, mga ganyan. Hindi ko lang, ayan, may nilagyan ko naman ng date. 8/27 ba yan? Ayan, nilagay ko lang sa hindi mainit na lugar. Ito kasi sa loob lang din nilagay ko sa lamesa lang ng bahay namin. So yan, ganyan siya pagkalagay ng tubig. So then, takpan natin yan. And, nilagyan natin ng label na yung date para alam natin. Pero mostly 3 days siya tato or yung iba nga kalimitan 24 hours lang. Pero yan. Okay, may label na. At ayan na gabi na po. Sumunod na mga gabi na to, siguro mga 3 araw na nga ito, ba. Ayan, meron pa ibang pananim kasi dito rin. So, ayan ang kulay niya, no? Nag-iba yung kulay, kulay brown, no? Tinapon ko yung kanyang tubig. So, ayan. So, parang yan, no? May mold siya, no? Yung nababalutan yung buto. Parang lalambot siya yung itaas na bahagi lang, no? Parang madulas-dulas pala siya. Hindi lalambot. Matigas pa rin yan. Yan. So, parang may mold siya, no? So, yan ang pag ganyan pwede na natin itanim dyan. So, ito ang medyas ang ginamit ko, no? Iba kasi tissue po, kalimitan dito tissue. So, wala akong tissue. So, medyas po ito, medyas. Yan. So, yan. Nilagay ko dyan. Ayan. Inarinse-arinse ko rin dyan. Tapos, binasa ko yan. Yan. Para mag-moist siya, no? Kailangan na medyo basa-basa lang. Huwag naman masyadong maraming tubig. Okay? Ayan. Ayan. Takpan natin. Basahin ulit. At pagka takip yan. So, nilagyan ko pa ng yung plastic talaga para talaga hindi magsumingaw. So, yan ilalagay natin sa mga malilim na lugar. So, dahil nandito ako sa rooftop namin, yung mga halamanan ko rito. Yan, nilagay ko sa ilalim siya ng lamesa. Yan. Ayan, maliban na matapos na pala mga ilang, siguro mga ilang week to, 1 week na to. Ayan, mayroon ng parang green. So, ayan ang aking mga halaman. Pinakita ko pa. Mga daisies, mga ganyan. So, talagang naghahalaman po ako. So, check natin yung ating experiment niya. Kung ano na nangyari dun sa container na yan. So, ayan. So, nahirapan ako kasi isang kamay lang gamit yun, kasi nagka-camera yung kalawang mga So, ayan. Napapakita ko sa inyo. Yan na, Tcharan! Wow! Ang ganda, diba? Ayan. So, ibig sabihin, talagang tumutubo siya. Sumisibol talaga siya. Yan na sila, Bilangin natin kung ilan yan. So, yan ang mga buto.
So, nagkaroon siya ng ugat. Ngayon, tatanim natin yan. No? So, yung mga lupa na gagamitin natin, actually, ang ginamit ko lang kasi may nabibili na naman yung loam soil. No? So, yun kasi templado na kasi yun. Kumbaga, yun ang gagamitin kong yung pagtataniman nila. Okay? So, yan. Nilagay ko sa mga nalagay na polybag. Yan, loam soil. So, nagbibili na kasi yan. Pwede namang ano lang din yung siguro mga 50% ipa or garden soil. So, pagkaluluin nyo lang yan. So, yan. So, ito ang pagtatanim nito, no? Kasi nagkamali ako dito. Marami yung pagkakamali, no? Kasi first time ko to. Kailangan na yung ugat niya talaga nasa ilalim. Meron akong isa rito, dalawa ito. Nagkamali ako ng tanim, no? Na hanggang sa... Kasi nakalitaw yung kanyang ugat. Dapat talaga lubog sa lupa. Yan talaga pinaka-tip ko. Lubog sa lupa. So, yan. So, yan. Ito yata. Ay, hindi ito. Yan, okay. So, yan. Napanoorin nyo paano ko tinatanim. Kailangan talaga lubog sa lupa yung kanyang ugat, no? Yan. At parang ano rin puti, no? Nagtanim na rin kasi ako dati ng fire tree, no? Yung fire tree dito sa atin, yung kulay pula. Kada summer, ang dami dito yan. Sa Laguna kasi kami, San Pedro, Laguna ko. So, parang ganun din. Kaya naisipan ko magtanim ito. Gusto ko talagang magkaroon nito at kahit sa ano lang. Sa isang container lang o timba. Kasi nasa rooftop po ako. So, yan. Ilagyan ko ng ganyan kasi maraming makukulit ditong ibon sa umaga. Pati yung mga pananim ko dyan punla. Mga punla yan, mga kamatis, kung ano yan. Okay, check natin. So, everyday, chinecheck ko rin. So, dilig-dilig konti. Pero wag naman masyado. So, yan. At, ayan na po, no. So, after mga ilang weeks yan, makikita nyo na, napakaganda niya na. Ayan, no. Tububo na talaga siya. So, legit po talaga, legit. Ayan. Kita nyo naman, di ba? So, yan, oh. So, yan. So, yun lang po. At sana enjoy kayo sa panood. Yan ang pagtanim ng balayong or palawan.